Ako si Rolski, batang tankalo ng Norte. Tara, samahan niyo ko sa biyahe ko. Nais ko nga pala magpasalamat sa Immortal Bag dahil napili nila akong mabigyan ng pagkakataon sa kanilang ginanap na pag-giveaways. Hintayin na lang natin mga parang kanilang padala para sa akin at bibigyan natin ng magandang review ang kanilang maipapadala. Maraming salamat ulit, Immortal Bag. Ngayon, ito mga par. Meron akong mayatim na babae. Nakilala ko to at nakikusap po habang kumakain ako ng lugaw. Papahatid daw siya sa Harmony. Ngayon, dadalawang isip ako kasi medyo alanganin na yung oras na yan. Saka yung lugar na yan, medyo alanganin din. Napakadilim na lugar. Saka napansin ko parang may kasama yan na tinitingnan-tingnan lang siya habang kinakausap ko siya. Mamaya setup yan. Siyempre, aware lang din ako para sa kaligtasan ko. Hindi naman sa advance lang din ako mag-isip para sa akin. Mga ganyan par. Katulad yung MC Taxi, doble ingat sa talasan din ng pakiramdam sa paligid. Hindi porke babae ang papatulong sa inyo, safe ka na at magiging maayos ang pagtulong natin kasi minsan pagtulong natin yung pang magiging dahilan para tayo mapasama. Yan mga par, binigyan ko yan siya ng 20 pesos pambili ng yosi. Wala doon sa rinahin ako ng lugaw. Tapos wala din doon sa binilan niya. Kaya dampas pag-aho ng Santo Niño de Congreso na simbahan. May tindahan dyan sa Bibilex. Yan mga par, dyan siya bibili ng sigarilyo sa may tindahan na yan. Ewan ko kung 24 hours yan. 24 hours buwas yan. Ang camel niya, parang binili niya sigarilyo. Ito si ate parang happy-go-lucky to Si galing daw siya ng inuman sa Taguig. Sabi ko nga sa kanya, bakit di siya mingi ng pamasahe sa mga kaibigan niya? Mayayaman daw pala yun, sabi niya. Nahihiya daw siya. Mas tignahin si ate mayroon pang sandwich na baon nasa bote sa loob ng bag. Bakit? Aron tanga. Kasi nakakaano rin mga ganyan. Happy-go-lucky lang, tumatanda na halos. Apasilan pa sa lalaki. Para siyang asawa. Paano mo natin siya anak? 33 na siya. Paano yan? Tatanda. Sabi mo mag-asawa na siya. Ayaw daw niya kasi pihigan sa lalaki. Tinanong kung may trabaho, wala din siyang trabaho. Pihigan din sa trabaho. Sarap ng buhay ni ate. Sana all. Binaybay na namin itong ng kahabaan na hindi kaso pababa. Payusisi kami na yan. Nagano siya sa akin na ihatid ko na raw siya ron. Pinipilit akong ihatid ko na siya. Sabi ko hindi pwede. At hanggang dun lang talaga ako sa may kanto ng damkas at maghintay na lang siya ron na masasabayan yun. Sige, hanggang dun lang kaya kong ihatid sa kanya. Alam niya, for safety ko na rin. Sinayang ang daanan dun medyo madilim sa rahat. Parang alanganin din talaga ako na ihatid siya. Malapit namin. Tapang yan. Kasi pag niya, baba ng motor, diretso na agad, lakad siya. Sa pagtulong naman, hindi naman tayo, basta kahit pa paano makatulong tayo. Maliit man o malaki basta alam mo makakatulong ka, gagawin natin. Pero kung tingin mo namang alanganin ka at mapapasama ka, hindi naman masamang tumanggi ka na tulungan siya. Para sa safety mo na rin.
Diba? Kasi tulad natin mga ano, malalakas ang instinct natin eh. Lakas ang pakiramdam. Hindi porke babae, oo. Ano yan, na magtulong, hingi ng tulong, papahatid sa kanila eh, ihahatid na lang natin bigla. Minsan kasi, yung mga ganyan, may nag-aabang na pala, wala na, finish na. Hindi ka na makakauwi sa inyo. Diba? Wala ka nang panghanap buhay kung makukunin. Malas-malas ka pa. Eh, alam mo na. Ayan, meredyo na siya ron, papunta Morris Park. Ako paakit na dyan. Punta na akong gupot sa syudad. Pinuna na akong ano sa kanya po. Ano nangyari sa kanya? Punta akong iba siya. Bahala siya sa buhay niya. Malaki na siya, matanda na siya. May nang magar. Doble ingat lang sa mga tulad kong MC Taxi. Kahit ano pang platform tayo pa rin na magtutulong sa tada kahit ano mangyari. Pintakit sa sada mga